hindi magagandang bagay na amin nagawa sa mga ng araw na nakalipas. Kayo po sana ang magpatawad sa amin sa aming mga nagawang kasalanan. Gawin niyo po kaming karapat-dapat sa inyong harapan, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso't isipan. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-overcome po ito at hindi na po namin ito magawa muli. Panginoon, sa umagang ito, pinapanalangin po namin ang iyong anak na magbibigay ng mensahe today. Kayo po sana manguna sa kanya, bigyan niyo po siya ng katalinuhan, ng kalakasan, Panginoon, para ma-deliver kung ano po ang gusto niyo iparating sa amin. Sa mga kapatiran po namin na wala pa po dito, on the way pa lang po, or kung saan man sila naroroon, kayo po sana ang mag-ingat sa kanila at kayo po ang maggabay sa kanila. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, we go through our program, our announcements po. Nandyan na po sa harap, sa program natin or sa screen, ang mga schedules of activities natin. So, always yung pong tingnan ng announcements, especially yung mga daily activities natin. So, para hindi po tayo makalimot sa mga gawain po natin. Siyempre, pagpapatuloy pa po natin ngayong month ng September, ang message theme na biblically based Christian practices. So, we always tell naman everyone na ang pangangaral po natin ay laging base sa Biblia at hindi sa mga sinulat ng ibang tao. Lagi po tayong, ang focus po natin at ang source po natin at ang Bible. Okay, kahapon po ay nagdaos po tayo ng Arroz Caldo Outreach. So maraming salamat po muli sa mga kapatiran natin na tumulong at nag-serve, mga kabataan, kalalakihan, kababaihan sa mga nagluto po ng Arroz Caldo. So marami po tayong nafe-feed dyan sa kanto. So we also encourage everyone to join para po makita niyo po yung mga kasamahan natin na nabibigyan natin ng pagkain. Sa mga lunch sponsors, marami po salamat. So tapos na po si Ate Joy at si Patty. Ngayon po ay ang pamilya ni Ralph Pascual ang maghahain. Sa September 1 po, si Diche Dory dahil magbe-birthday si Diche. At sa September 8 po, si Tita Jojo naman. Okay, nandiyan na rin po ang mga presiders natin for the month of September as well as the special numbers. So sa September 1, si Kuya Boy. September 8, si Brother Aaron. 15, si Romeo. Sa 22, ang inyong pong lingkod. At sa 29, si Engineer Perry Perez. At ang special numbers po, si Irish, si EJ, ako po, si Pastor Benji, na nasa San Francisco, and then sa last week ay si Solen Echevarria Santos. So sa mga nagdaos po ng mga birthday, siyempre si Jonah Ternida, siyempre birthday ni Jonah, birthday ni Joel. Happy birthday sa inyong dalawa. Ate Juliet, happy birthday Ate Juliet. Si Agi, Emil Angeles, Angeles Bolima, Kuya Arvin, at si Zaki Apollo. So happy birthday po sa inyong lahat. Sa financial report po, ang pumasok po as of last week, 15,481. At ang lumabas po ay 16,926. So lagi pong sobra yung lumalabas, no? So I hope this will be an encouragement to everyone na to continue supporting our church. Dahil siyempre, lahat naman po ng gawain natin, ang pinaggagastusan, ang funds po naman ito galing din sa atin. So, ayun. Ngayon po, sa funds for the new computer, malapit na po natin makompleto. 6,000 na lang. So, maraming salamat po sa 16 sponsors po natin. Naway pagpalain po kayo palagi ng Panginoon. Alright, so pwede na po tayo, si Jobert, si Raymond, pwede na mag-canvas. No? Konti na lang yan eh. Alright, tapos syempre, para sa beautification po ng church natin, bibili na po tayo ng grass trimmer para hindi na rin tayo nagre-rent ng service every week. Kaya naman natin gawin yun eh.
So, tayo na po ang, moving forward, tayo na po ang magugupit dyan. Baka si Otep. Sa pag walang pasok. Alright. So ngayon po, tawagin po natin si EJ, si Irish, si Ate Beth, at ang music team para sa ating praise and worship. Amen. Bago po tayo dumako sa ating corporate prayer, and before I even invite you to come and sing our prayer song, let me just say this fact. The more time or the less time you have in prayer, the more you show your self-help attitude. The more time we spend in prayer, the more we acknowledge the help of God. Mas kaunting oras sa panalangin, mas marami yung self-help, kaya ko. Mas maraming time sa prayer, mas maraming dependence you have in God. Kaya in this church, we always emphasize the value of prayer. Tama po ba? At hindi po substitute ang ating Sunday prayer para sa ating personal prayer time at home. But we praise the Lord that in this church, we value prayer and we treasure our relationship with God. It's either self-help or God's help. The choice is yours. Amen po ba? And then bago po tayo lumapit, awitin natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. It should not be on the screen. I believe na for 30 years, kabisado na natin yan. So when we sing the song, let's close our eyes, damahin natin ang mensahe ng ating prayer song. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ako ng Diyos. Hayaan po ninyong basahin ko ang isang talata sa Filipos 4:19. At ito po ang sinasabi, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Tayo po ay lumapit sa harapan. Again, I remind everyone that the camera is panning the sanctuary. People will see if we are all in the spirit of prayer, no unnecessary movement, no unnecessary conversation, not even the use of your cell phone. Tayo po ay lumapit. And those of you who are on your seat, please bow your heads, close your eyes, and join us in our prayer. Panginoon,
tulungan mo po kami na hindi pabayaan ang panalangin. Because, Lord, if we have less time in prayer, we just show to you our self-help attitude. But when we pray and spend ample time in prayer, we show our dependence on you, our God. Salamat din, Panginoon, sa assurance of provisions na ibinibigay ng Philippians 4:19, that our needs will be met by our God through Jesus Christ. Narito po sa harapan ng iyong mga anak. Several of them, Panginoon, nagpapasalamat sa kaarawan ng kanilang buhay. And we join them, Lord, in thanking you, in expressing their gratitude for another year of life that you gave them and you will be giving to them. Salamat, Panginoon, kay Jonah at Joel Ternida, kay Juliet Horliano, kay Emil Martin Angeles, kay Angeles Bolima, Arvin Navarro, kay Saki Apollo. All of them, Lord, celebrated their birthday this week. And I know, Lord, that deep in their hearts, they are thankful and grateful to you. And we pray na maging hamon sa kanila ang dagdag na taon na iyong binigay upang patuloy silang magtapat, maglingkod at sumunod sa iyo. Panginoon, narito sa harapan ng aming mga kapatid. Ang ilan sa kanila ay patuloy na dumadalangin para sa kagalingan ng kanilang karamdaman. Some of them, Lord, they have been praying for years. Yet, Lord, you see them continuously trusting you, continuously patient in facing up with this challenge in their life. Continuously, Lord, faithful in prayer, sapagkat they know and we know that in man things are impossible, but with God things are possible, and miracles happen because miracles solely come alone from God. Touch their hearts, Lord. Touch their body. Provide them comfort. Provide them peace of mind and heart. Provide them, Lord, the patience to wait until the time that they will receive healing from you. For we declare that you are our Jehovah Rapha, the God that heals. Kanina, Panginoon, sa aming prayer time, we have mentioned their names. Even if we do not mention their names now, Lord, we know that you know them. You know exactly their situation, their condition, and you know exactly when to heal them. In the meantime, Lord, help them as they patiently face up with this challenge, as they faithfully pray for your grace and mercy. And Lord, we pray that may you be the one to provide them the money they need, Lord, to address their health needs, the medicines, laboratory, medical procedures, Lord, professional fees sa mga doktor. Lord, ang amin dalangin, Panginoon, pasaganain mo sila sa kanilang pangangailangan. Narito sa harapan, Panginoon, ang iyong mga anak. Probably their reason to come to pray is related sa kanilang mga careers, sa kanilang mga trabaho. Oh Lord, we recognize the difficulty to a person na walang hanap buhay. Yet Lord, yung mga anak mo na meron, tulungan mo silang mahalin, Panginoon, ang kanilang trabaho.
Tulungan mo sila, Panginoong, pagyamanin ang kanilang responsibility sa kanilang mga workplaces. And we pray, provide them, Lord, security of tenure so that, Lord, they will continue on working, earning a living, not just for themselves, but for their family and for the church needs. Narito sa harapan, Panginoon, some of them, ang kanilang panalangin ay para sa kanilang mga mahal sa buhay, here and in other countries. Tulungan mo sila, Panginoon, especially the mothers who are praying for their children or grandchildren. Nanawa, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay na nasa ibang mga bansa, that you will reach out to them, Lord, that you will provide them with your care, with direction, with guidance, with protection from any harm, from any danger, from any sickness, from any untoward incident. Panginoon, nato sa harapan ng ilan sa iyong mga anak, they are senior citizens. They are old, physically feeling pains in areas of their bodies. Yet, Lord, you see them in your church. Yet, Lord, they continue to provide inspiration for the younger members of this church that they too must be faithful in attending our worship and services. We pray, Lord, pagpalain mo silang mga senior citizens as you lend them some more years of life. Nawa, Panginoon, ay kasama noon ang joy na isipin nila, Panginoon, ang pangako mo na even in their old age, even if their hair turns gray and white, you will never leave them, for you created them. And this should give them, Lord, confidence that our God is our God of grace and mercy. Some of these people in front, Lord, probably praying for help as they go to school, as they attend their school, Lord. There are different levels of learning from different schools. I pray and we pray. Lord, provide them with ample intelligence, strong desire to study hard, to study well, para po mayari nila, matapos nila ang kanilang antas ng pag-aaral. Some of your children in front, Lord, probably praying for wisdom as they make decisions, as they make, Lord, projections sa takbo ng kanilang career, sa takbo ng kanilang buhay. Tulungan mo sila, Panginoon, na masabaybiyan ang iyong salita ng panalangin para po, Panginoon, ang kanilang mga decisions ay tama. Ang decision nila ay tumpak na magdadala sa kanila sa kabutihan at hindi sa kasamaan. We pray, Lord, that you continue to have mercy upon every one of us, that you will supply us with your grace, with your mercy, with your peace, and your love, that you will find them loving you, obeying you, grateful to you. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng pagdadala ng ating ikapu, buwan ng pangako at offering sa ating Panginoon sa harapan habang tayo po ay nakakarinig ng tugtugin. Oh, careful.
Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa iyong mga anak na patuloy na sumusuporta sa gawain ng sambahan, Panginoon. Kayo po magpala sa kanila, sa mga manggagawa po namin na araw-araw na kumakayod para sa aming mga pamilya. Panginoon, patuloy niyo po kaming patnubayan at alagaan at bigyan ng kalakasan upang magawa po namin na maayos ang aming mga trabaho sa aming mga pinagkatrabahuhan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay makakarinig tayo ng isang tanging awit mula kay Eric Joshua Baho. Amen. Thank you, Eric. Talagang pinagpala ang sambayan ni Jojo. Magagandang lalaki na. Magagandang bang umawit. Magandang babae. Magandang mag-whistle. Si Ricky Joyce. And I know that Jojo is very happy to see her children serving God through the church. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang ating huling linggo ng Agosto. And I'm happy that everyone decided to spend their last Sunday in the church. At I also would like to personally welcome back to our church the youngest son of Jesse and Susan. Ayun, si Jay. Tayo nga, Jay. Kasama ang kanyang gwapong anak na si Jacob. Tayo nga, Jacob. Ayan, kita nyo, ha? Thank you, Jacob. Kayong dalawa lang. Amen. Meron akong kaninang napagkamalang foreigner. Yung pala si Yoli. She talagang, when you look at her, she looks like a foreigner. Okay. And, of course, I hope that you will be here Sunday before 9 o'clock. A surprise is awaiting for those who will arrive here before 9 o'clock. I will not say ano yung surprise, but you will learn it if you come. Okay? Doon sa will come after 9, there's also a surprise for you. But you will know what this surprise is on Sunday. So, sino sa inyo ang sa palagay ninyo kayang dumating sa church before 9? Yung familiar pa rin, ano? Ha? Yung after 9. Okay, whether before or after, merong surprise sa inyo. Okay. Natatawa si Ate Baby. Our lesson today is about a biblically based practice ng mga mananampalataya. Sa Acts chapter 2, verse 42. Ang ating title is The Value of God's Word. Okay, ang sabi po sa Acts chapter 2, 42, inilaan nila, they devoted, they committed, they pledged a commitment ang kanilang mga sarili. Personal presence nila. Hindi online. Yung mga mananampalataya sa unang church, they don't want online. They want it to be on-site. Learning about the Word of God. Upang matuto, ayan ha, the reason why these early Christians devoted themselves to the teachings of the apostles is to learn. Not just to listen, not just to be happy, not just to be challenged, but to learn upang matuto.
Is that our attitude when we come to church? Matuto? Makaalam ng katuruan ng ano? Ng mga apostol. Okay? Ano ang itinuro sa kanila ng mga apostol? Hindi Biblia. The apostles did not teach them the Bible. Why? Because wala pang Bible noon. Tama? Baka sabihin ninyo, sabi ni Chairman, hindi nagtuturo ng Biblia. At the time of the early church, ang itinuturo ng mga apostol, yung itinuro sa kanila, nino? Ni Jesus. So nothing less, nothing more, the apostles were there teaching the early Christians all the things that Jesus Christ Himself taught them. Okay? At tingnan ninyo, why did the Bible inuna ang pagtuturo? Inuna yung dahilan bakit nagkikita-kita ang early Christians to learn all the things that Jesus told and taught the apostles. The apostles were the ones teaching them everything that Jesus taught them. Siniguro ng Diyos, para sa akin, this is my personal view, God wanted to guarantee that the children, the early Christians, will learn first His commands, His words, para magawa nila yung mga sumusunod na ginawa ng early Christians. Ano yun? After learning, ano nangyari? Nagkaroon sila ng kahandaan, kagalakan na magsama-sama, magsalo-salo, manalangin. Hindi inuna ng mga apostol yung manalangin tayo, magsama-sama tayo. Inuna ng apostol, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. You see? Ang ganda nga inilaan nila sarili nila Hindi nila inisip yung trabaho, hanap buhay, pag-aaral, kundi every time they have to be in the church, in the temple, they were there. Simply because they wanted to learn. To learn the Word of God. To learn the commandments of God. And upon learning the commandments of God, madali sa kanila yung magsama-sama. Madali sa kanila mag-fellowship. Madali sa kanila mag-attend ng prayer meeting. But why? Because in the first place, they were what? Kumbaga sa pandesal na inilulublob ni Maximus saka ni Stephanie sa sopas, babad na babad. See, tiniyak ng mga apostol na ang mga Kristiyano babad sa salita ng Diyos. May kanta tayo dyan Ano yung kanta natin? Ang kailangan ko'y babad. Hindi yung dampi lang. You see? Ang mahirap, baka may mga time na ang mga Kristiyano, ang gusto lang, madampi lang sila Di ba? Mapatakan lang. Alam, babad. Or babad. And I believe that the apostles' teachings included all that Jesus Himself taught the apostles, the disciples, in Matthew 28:20. Ano sabi ni Jesus Christ? Teaching them all that I have commanded you. See? So everything that me and Pastor Ribo shares from the pulpit, it is all what the Bible commands us to share. Kaya if in the course of us sharing the Word of God, nasasaktan kayo, praise the Lord. Why? Tumiti mo Pero kung habang nagsasalita kami, nasisiyahan kayo, para lang kayo nanonood ng sine Di ba? The Word of God is intended to
pierce our heart, to shake us, to understand what and how we should be obedient to the Word of God. Alam po ninyo, napakahalaga sa Diyos ng salita ng Diyos, ng salita niya. Alam niyo ba kung kailan nagsimulang magbasa at mag-aral ang mga anak ng Diyos? At ano ang huling bilin ng God sa salita ng Diyos sa atin? Ang isa nakasulat sa Exodus, ang isa nakasulat sa Pahayag. Just to impress sa atin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Tignan po natin sa Exodus 24:7. Ano sabi diyan? Then he took Hindi ko na iligay sa Tagalog. Then he took the book of the covenant and read it to the people. Moses took the book of the covenant and read it to the people. Ano respond ng mga tao? We will do everything the Lord has said. We will obey. Wow. See? First time that the book of the covenant was read to the people, napakaganda ng respond. Sinabi ba dyan, we will study further. We will think about it. We will consider it. Sabi nila, we will do everything. Hindi sinabing we will do many. We will do some. We will do everything. The Lord has said, we will obey. That's a commitment of the Israelites to the Word of God. Okay? Revelations 1:3. Ayan. Ang Revelations 1:3, ang Revelations, pahayag o ano ba, isa pang English ng Revelation, Tagalog na Revelation. Pahayag at saka meron pa bang iba? Ha? Apokalipsis 1:3. This is the last mention of God's promise to those who will read the Bible. Wow. Hindi lang magre-read. Basahin natin. Blessed is the one, everybody read. Wow. Read and obey. Hindi read and memorize. Hindi read and meditate. Read and obey. Napakaganda. This verse is the final mention about Bible reading. Mapalad ang bumabasa. Ha? Ang ganda. Personal ito. Hindi ito yung mapalad ang nakikinig lang eh. Mapalad ang nagbabasa. Paano kayo magbabasa kung wala kayong Biblia? Taas ang Biblia. Napakarami ng walang Biblia. Ha? Good Neighbor Bible-less Church. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, bring your Bible. Ang tigas ang ulo natin eh. Hindi ba? Alam mo, magpipreach ako, wala akong Biblia. What will you think? Naman, si Pastor Mando, si Deacon Mando, si Lolo Mando, si Chairman, nagpipreach, walang Bible. Ano isipin nyo? Ang talino naman. Yun ba yun? Hindi. Asan ang Biblia? Okay? Anyone who will come to church with no Bible, Sunday, merong surprise. Ayan, ha?
Naku, 3 na yung surprise ko. Ha? Will receive a surprise. Something. See? Kaya nga kung minsan, ayoko sanang inililigay dyan sa screen eh. Kasi nasasanay kayo na binabasa nyo lang sa screen eh. Dapat binabasa natin eh. Di ba? Alam nyo, merong isang church sa Indonesia, I think. Pag magsasalita na yung head nila, the members are given a few minutes to do whatever they need to do. They need to go to the washroom, they need to do something. Kasi the moment their leader starts to preach, everybody stop moving. And when the leader will say, let's open our Bible to John 3:16, you will hear parang whisper ng wind. Kasi sabay-sabay na nagbubukas. Parang whisper ng wind. Okay? Bakit? Everyone has a Bible. So dapat yata wala na yung screen na yan eh. Sino gustong bumili nito? See? Nasanay kasi tayo eh. Nasanay tayo sa good life. Buti pa nga kayo, pagka nasa klase, dala nyo yung textbooks nyo, di ba? Ikaw ba, hindi ka nagdadala ng textbook? Nagdadala. Ikaw, Stephanie, nagdadala ka ba ng textbook, ng libro sa klase? Opo. Sa church, sino nagdadala ng textbook natin sa church? Okay? Dapat, I should be piercing your heart. Dapat may umiiyak na nga sa inyo ngayon eh. Panginoon, wala po akong Biblia. Mabuti na mapagpatawad ka. Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng salita at tumutupad. See? Blessed are those who read, who listen, and do what is written in the Word of God. Last instruction na yan sa Revelations 1:3. To show to us that God's Word is important for God, for people to read, to understand, to obey. To obey. Di ba? Now, I will only share to you 3 things. Ang dami niyan pero I'll just focus on 3 things on the kind of response, behavior we should have sa Word of God. Kung tutusin, marami yan pero I'll just limit it to 3. 3 na doable. Okay? Doable. Number 1, we should love the Word of God. Mahalin natin. Alam niyo may istorya during the Vietnam War. Siyempre, hindi God-knowing, God-fearing, God-loving ang mga Vietnamese, ang Vietcong. Bawal sa kanila yung Bible. May mga Christian soldiers na ipupuslit ang Bible sa kulungan. Ang ginagawa nila, babasahin, kakabisahin, pupunitin, kakainin ang page ng Bible. Why? Para hindi sila mahuli. To the point of eating the pages literally ng Biblia after reading, after studying, after memorizing, pupunitin nila. They will crumble, they will eat. See? Why? Kasi bawal sa ating kasi, masyadong malaya tayo Kaya napabaliwala natin Di ba? We have to love. Ano sabi dyan?
o ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw, sa maghapon ay siya kong iniisip. Kasama ko sa tuwina yung iyong kautusan. Kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, sapagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip. See? Wow. Naalala ko nung kami ni Ate Puring ay mga kabataan pa. Nung kami ay mag-steady. Lagi ako may missive sa kanya. Alam niyo yung missive? Short note. Lagi ako may missive sa kanya. Binibigay ko sa kanya. Lagi niyang binabasa. Ha? Pag uwi namin from school, pupunta ako kina Chuponching. Bakit? Sila lang may telepono. Tatawagan ko pa yan. Nag-uusap kami. Tapos early in the morning, aalis na ako sa amin. Punta ako na San Juan para sasalubungin ko siya. Sabay kaming pupunta na school. Sabay din kaming uwi. Ihahatid ko siya. Pag uwi ko, tatawagan ko. Meron akong missive sa kanya. That's how you should show your love to God. See? Ganun ba tayo? Huwag ka muna ganun, ha? pag may edad ka na. Yeah. Alam niyo, nakatabi pa yon. Tinabi pa niya, kapal nun. Okay? To my OAO. You know what? My OAO? My one and only. Okay? See? That's how I love her. That's how you should love God. God is our O and O. So learn what is O and O. One and only. We should only have one and only love of our life, which is God. And when you love God, you love even His letters. You see, ito, love letter ng God sa atin to eh. Oh. Di ba? Pili mo, nasa isip lagi ng salmista ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, higit pa sa itinuturo ng mga teacher nila. Ang salita ng Diyos, nagpapadunong sa kanila, higit pa sa marurunong sa kanila. Why? Because of the Word of God. Okay? May kanta tayo yun eh. Oh, how I love your law. It is the meditation all of my day. Di ba? Ikaw ba, Aaron? Love na love mo si Ronnie? Oh, see? Oh. Ikaw ba, Lenny? May love. See? Simple. We love our earthly partners. We should love our heavenly partner even more. Na yung kanyang salita ay masarap natin binabasa. Na yun ang laging meditation ng kanyang puso, ng kanyang isip. It is the meditation all of my day. Diba? That's one, ha? Love the Word of God. Number 2. Second thing, we should obey them. Ayan, ang sabi diyan, maliwanag. Hindi po ako nagsasabi niyan. Ang banal na kasulatan, bina-voice out ko lang sa inyo. So, ang aking sinasabi para sa inyo, para na rin sa aking sarili. As you learn, I learn. As you're challenged, I'm challenged. See? Sabi dito, 1 John 2, 5 and 6, sa Tagalog, ngunit, datapwat, pero, ang tumutupad, see? Paano mo tutuparin ang isang bagay na hindi mo alam? Paano mo malalaman ang isang bagay na hindi mo binabasa? Di ba? So ito, we are assuming that this is for those who read, listen to the Word of God.
Ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. You see? How can you say you love God if you will not love His Word? How can you say you love God if you will not obey His Word? Just like children, how can you say you love your parents if you will not obey your parents? See? How will you say you love your parents if you do not try to understand what they are telling you? Ang parents, parang ano yan eh, parang si Jeremiah. Ano sabi ni Jeremiah? For I know my plans for you. Hindi ba si Jeremiah nagsabi nun? Tama? Oh. Regalo sa akin ni ano yun eh. Ni Harvey. Nasa table ko yun. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Okay? Plans to prosper you and not to harm you. Parents' counsels, parents' advices is meant to prosper you. Ano ibig sabihin? To guide you to be successful, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kaya mga children, obey your parents. Listen to your parents. Just like we listen to God. Okay? We have to obey. Mapalad ang tumutupad sa salita ng Diyos. Umiibig siya ng wagas sa Diyos. Sa ganito, in obedience, we know na tayo talagang nasa Diyos. Okay? Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay nino ni Kristo. So our behavior will be patterned to the life of Jesus Christ. In the way we talk, in the way we plan, in the way we do things, in the way we respond to things that happens around us, we do it the way God wants it for us to do. Okay? Wala tayong rebellious attitude towards God. Just like you children, don't ever have a rebellious attitude to your parents when your parents remind you. When your parents counsels you, because everything your parents will say, it is for you to have future. Everything God's telling us in the Bible is for us to have a good future. But we have to love the Word of God. We have to obey the Word of God. Okay? Ano ba sabi? This is the love we have sa God when we obey His commands. And His commands are not burdensome. Okay? Sa 1 John 5. Ito ang patunay na iniibig natin ng Diyos. Kung tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos at ang utos ng Diyos ay hindi mabigat. Ano? Okay? So, sasabihin niyo, I love my mother, I love my father. Pero hindi ka naman sumusunod. Pagka sinasabihan ka, tanda ko na yan. Nasa edad na ako. Okay? Pero your parents, just like God, will continue loving you. Will continue caring for you. Meron na ba sa inyong mga anak na nung hindi kayo sumunod, hindi kayo pinakain ng nanay, tatay niyo? Na pinalayas kayo sa bahay? Wala. Umisa nga, kayo pa nagpapalayas sa nanay niya. Tatay niya. Number 3. We should
tell others about the Word of God. Sabi ko siya, 3 lang yan. Ang dami sana niyan, pero 3 lang. Ano sabi diyan? Mateo 28, 18, 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, just like your parents, they come to you. They draw near to you. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, ibig sabihin, go, humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod. Kanino? Sa inyo? Sa akin. Okay? Teach them to do what I command them to do. We have to share the Word of God. Kaya kayo may BBS Kaya kayo may follow-up program sa mga naging attendees ninyo sa BBS Sino sa inyo ang natutuwa na meron kayong follow-up program? Wala na ako nakikita nagpa-follow up sa inyo Sasulatan ko yung mga tinuruan nyo, sila mag-follow up sa inyo. Okay? Ano sabi sa 2 Timoteo 2:2? 2 Timothy, ito ay sulat ni Pablo kay Timoteo. Sulat ito ni Pablo sa inyo, sa atin. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin, this is assuming na kayo may tinuturuan. Okay? So, sabi ni Pablo kay Timoteo, yung mga bagay na narinig mo sa akin, parang yung mga bagay na narinig nyo sa amin ni Pastor Ibo. Okay? Sa gitna ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga tao mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. We are commanded to share the Word of God. If you love someone, if you respect someone, there's no reason why you should not share it to others. Di ba? Sabi nga, if Christ is worth having, He is worth sharing. So if God's Word is worth having, God's Word is worth sharing. To faithful men, para yung mga naturuan ninyo, magtuturo din sa iba. Ang problema, sa ngayon, wala tayong tinuturuan Admit it. Aminin natin. Wala pa tayong tinuturuan. Okay? Tama? Sino sa inyo may tinuturuan na? Nililid na sa Bible study. You see? Wala. Ano yung pangalawang paraan para maipakita natin ang pagmamahal natin sa Diyos na ito'y ating i-share sa iba? Meron pa ba? Yan. Ipangaral mo. Preach the Word. Share the Word. Pagsikapan mong gawin yan, napapanohan man o hindi. Ano ibig sabihin nun? Sa lahat ng sandali, be ready to share the Word of God. Hindi kung kailan ka lang ganado. Okay. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao, palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. See? Matiyaga, ibig sabihin, kahit na magulo, maingay, madaldal, tinuturuan pa rin. Di ba, Stephanie? Kung teacher ka, madaldal yung estudyante mo, hahambalusin mo, kaya babatuhin mo ng eraser. Hindi matyaga yun. Di ba? Madidimanda ka pa nun Ano sinasabi diyan? Be patient in sharing the Word. Kung ayaw makinig, you will be sad, but he or she will be sorry at the end. Just like children, if you do not follow, your parents will be sad, but you will be sorry
at the end. Dahil mali ang landas ng inyong buhay. The Word of God is valuable. The Word of God is just like gold, silver, precious stones na dapat nating tinetreasure. So ano yung tatlong bagay? We have to love the Word of God. We have to obey the Word of God. We have to share the Word of God. Okay? Kaya yung first church, kaya yun ang modelo natin eh. Kaya nagawa nila yung mga ibang practices, giving, praying, fellowshipping, because they were instructed first. The apostles made sure that they are founded on the Word of God. So it's easy for them to do other things. Kaya dito sa ating church, hindi tayo napapagod mag-share ng salita ng Diyos. Hindi tayo napapagod mag-preach based on what the Bible say. Okay? Okay po ba? Okay po ba? Okay po ba? Sino ang magdadala ng Bible next Sunday? Joseph, maaga ka. Lahat ng walang Bible, huwag papasukin. Dito lang sila sa labas. Maglalagay kayo ni Agi ng Celia. Diyan na lang sila sa labas. Pero tsakin mo, may Bible ka rin. Sino dadating ng maaga sa 9 o'clock? Ayan, Okay, Hindi ko sasabihin kung ano, inanas ko kanina, pero huwag yung sabihin, sa iba. Okay? Tayo mag-pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na sa aklat pa lang ng Exodo at sa aklat ng pahayag, pinakita mo na ang kahalagahan nito sa iyo at sa aming mga mananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang maging tagapakinig, kundi tagatupad ng iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, mahalin ang iyong salita. Tulungan mo kaming sundin ang iyong mga salita. Tulungan mo kaming ibahagi ang iyong mga salita. Upang sa ganoon, Panginoon, higit na maraming tao ang makakilala sa iyo at magpasalamat sa iyo. Help our church, Lord, to be a Bible-bearing church, a Bible-loving church, a Bible-obeying church, a Bible-sharing church, so that, Lord, we will do exactly what you want us to do, that we go and share your words. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Awitin po natin ang ating meditation song, I Was Made to Praise You. I was made to praise you. I was made to glorify your name. In every circumstance, I'll find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. Tayo po, ito mo yung lahat. Tayo manalangin. Aming Diyos at aming Ama,
Maraming salamat po sa iyong presensya sa aming kalagitnaan, sa aming pananambahan, mula alas 9 hanggang sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa presensya ng Banal na Espiritu in our lives. We know that you are present in the midst of our fellowship. And we thank you, Lord, because we know that you are looking upon us. Your hands stretched to us to bless us and to keep us. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pangunguna sa aming buhay. Help us, Lord, to love your words, to obey your words, and to share your words to the world. Salamat, Panginoon, sa opportunity na we are not just your creation, but we are your children through Jesus Christ. Salamat, Panginoon, in our church, we only preach your word. We only share Jesus Christ. We only want your church to represent you in the community through our life. Sa aming pagtatapos, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Lord, our prayers that you will bless us and keep us. You will let your face shine before us. You will give us peace. You will give us guidance, and your mercy, and your grace, and your love will be upon every one of us, even to our family, to our relatives and friends abroad who are with us online. Lord, thank you because we know that we will go from your church with your guidance, with your blessings, with your mercy. In Jesus' name, Amen at Amen. Tayo po ay makakapo na. We will sing yung ating commitment verse. Tayo muna uli. Wala pong ialis sa screen. Ready, start.